Hello, 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 hello everyone. So natagalan tayo sa pag-update no dahil maraming nagaganap dito. Nag-transfer kami ng apartment, tapos nagkasakit si Tiara na, it's been like 2 weeks mahigit na sobrang busy natin. So, hindi pa natin na-vlog na-edit na yung video actually na paglipat namin kasi nga sa sobrang dami pa ng nangyayari dito sa abroad. Feel ko lang yung yung background ko na dagat kasi namimiss ko yung Pilipinas. Parang feeling ko gusto ko kasi 'di ba summer ngayon. Gusto ko lang nasa dagat lang ako, gano'n. Nakikita ko kasi maraming na nag-a-outing, maraming enjoy dun sa labas, ganyan. So, naggawa lang ako ng background na kunyari nasa beach ako. Okay, so anyway, nakikita nyo ngayon may hawak akong passport. Ano kaya ito? Alright. Nung nakaraan kasi problema natin yung bagong bagong launch ng Pilipinas na e-apostille. Tapos yung mga apostille papers na yung mga requirements natin, mga anong kinukuha natin for apostille, lahat ay pinadala na sa email. Pero nagsabi naman sila na kung sa country na pupuntahan mo ay walang e-apostille, they will give a certificate of authentication, which will be accepted in all of the embassies outside of the Philippines, ganon. Pero yung sa case ko kasi iba, ano nangyari? Trinay namin na, kasi naka-order na ako ng e-apostille, so pinadala ko sa agent sa Pilipinas yung tumutulong sa akin sa pag-process ng papers process na papers ko at ng anak ko. So, pinadala ko sa kanya yung e-apostille, tapos sabi ko, i-try natin na ipa-legalization. Kasi siya yung nagbigay sa akin actually ng tawag dito idea. Sabi niya, ma'am, meron po dito na nagprint lang yung babae ng e-apostille niya, tapos pinalegalize sa Vietnamese embassy, tinanggap naman. Tapos yun, pinadala ko agad sa kanya, sinend ko sa messenger. And then, print niya, dinala niya sa embassy, tinanggap din ng embassy. Pero yung pag-print, bago niya padala dito, kinakabahan pa rin siya kasi nga, bagong rule, di ba, sa Pilipinas. At saka, sabi niya, ma'am, nakakatakot, gano'n. Nagwo-worry din siya kasi hindi naman mura talaga na magpadala ng papers doon, mag-apply at saka magbayad doon, tapos magpadala dito sa Vietnam, hindi madali, di ba? So, mahal din. Medyo siguro yung lahat ng nagastos ko papunta dito at saka bayad dun sa legalization, tsaka suhol ko din sa agent na sa 4849 ganon yung nabayaran ko. I will check later. I will just post the numbers here sa, napakagandang sky natin. Blue, blue. Okay. Now, yun yung amount na nabayaran ko. And then, pinost ko rin na dumating na dito sa Vietnam yung papeles ni Tiara. Tapos, excited ako, ganyan. And then, ang HR namin ay in-apply after na-receive namin yung papers, pinatranslate muna ng HR namin. So, pinatranslate siya yung birth certificate ni Tiara, pinatranslate, meron na ako papeles ng oneness of name kasi nga yung pangalan ni Tiara sa ano ko is single name ko. Yun. So, pinabigay niya rin sa akin yun. So, no need na yun ng translation kasi may translation na ako noon nung pag-apply ko ng visa. So, yun yung kailangan ng na requirements. So, ipa-translate yung papers ni Tiara na pinalegalize sa Pilipinas, yung birth certificate niya nga, nabubulol na ako. Tapos, ginamit yung oneness of name ko
na certification na galing dito sa Vietnam, sa Philippine Embassy ko yun in-apply. And then, ang passport ko at saka passport ni Tiara. Now, after 3 days, lumabas yung translation. And then the following week, Monday, in-apply ng HR namin doon sa immigration. Ganon. So, nung nag-apply siya, kinakabahan din siya kasi nga, i-apostille nga, printed out lang yung birth certificate ni Chara. Hindi pa yun kasi uso yung yung certification of name eh. Nauna kami na ba mag-process noon kumpara sa paglabas ng certification of name. Dito lang recently na nag-post yung embassy na may certification of authentication pala, not name. Certificate of authentication, ganon. So, pinadala namin, nag-risk pa rin ako, sabi ko, okay lang, i-apply lang yan. Tapos, tinanggap ng immigration. Yay! So, tinanggap ng immigration kasi importante lang talaga dito sa Vietnam yung may tatak nila sa likod, yung legalization talaga na galing sa embassy ng Vietnam. Yun yung pinagawa ko sa agent namin sa Pilipinas. Yun. So, last Monday, that was yesterday. Yun, yesterday lang. Woo! Drum roll! Dig, 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 dig. Paano ba naman? Drum rolls. So, ito na yung visa ni Tiara. Yun. So, medyo nagdagdag lang ako ng konti sa pag-process nito kasi dapat kailangan nung pumunta dito si Tiara naka business visa at saka nakatatak talaga daw ng TT visa. Ganun ba? Pero pumunta dito si Tiara ng e-visa. Yun. And then dumating yung passport niya, yung daddy niya rin visa run na ngayon sa Laos. Actually, kami lang dalawa ni Tiara. Dito, right now, hapon, nasa kindergarten pa si Tiara, kukunin ko siya after this. And ako lang dito mag-isa sa apartment. And ito na yung papers niya. Yun. Tcharan! No, di ba? So, nakalagay dito yung kind of category, TT, visa, ganyan. So, multiple entries. Kasi kung 1 year, valid for 1 year ito. Kasi pag single entry lang siya na TT visa, so nag-Ilonggo naman. In case na uuwi si Tiara sa Pilipinas, magbakasyon siya ba, so, balik na naman ulit kami. Ang mahal kasi ng processing nito. So, umabot ito ng binayaran ko na 5 million kasi nga kailangan i-consider yung yung visa na hindi business visa si Tiara nung pumasok. Yun. Tapos valid ito na-issue ito noong 5/15/2026. Tapos valid hanggang November 10. So, sorry. Ah, May 15 from May 15 to May 10, 2027. So, after this, i-apply na naman ulit ng HR namin ng extension ng TT visa. Kasi yung TT visa is like yearly lang siya talaga. Hindi siya katulad sa work permit na pwede mag 2 years. Ganon. So, pwede lang siya ma-extend kasi meron naman akong work permit. Ganyan. So, happy na ako kasi nga, approve. Hindi na si Tiara magta-travel ng 24 hours just to do the visa run going to Laos. Hindi na, magsasuffer yung bata na akalain mo yun, pupunta kami ng 9 o'clock from Tai Nguyen going to Hanoi. Dadating kami doon mga 11, mga ganyan. Tapos maghihintay kami doon sa labas ng Circle K o labas ng ilang building, ganyan. So, depende sa building na meet up nyo. So, kung nandun hanggang alas 12:45, tapos pagka alauna, dadating yung bus or 12:50, dadating yung bus, yung van, tapos yun, mag-cross na kayo doon sa Laos, dadating sa Laos ng mga 7:30 ng umaga, tapos mag-open yung gate,
pupunta, magko-cross ng borders, maglalakad pataas, gano'n, ang layo ba. So na ano kami sa bata na magpabalik-balik kaya inasikaso namin ito. So I spent like 5 million plus yung processing sa Philippines like 4.9 ganyan. 4.9, 4.8, yun. So, yun lahat ang nagastos ko. I-total natin dito mamaya, no? I-post ko ulit sa magandang sky natin. Yung total amount na nagastos ko dito sa TT visa ng anak ko. So, if kulang yung mga papeles ko, siguro mas malaki pa rin yung nagastos ko. Pero, pag mag-exit naman kasi si Tiara, every time, yung magagastos namin, papunta pabalik doon plus sa Halan na bus going to Hanoi, tapos Hanoi to Laos, malaki yung gagastusin namin. Nasa 4 million din per 3 months. So, akalain mo yun, 4 times 4 equals 16 million. Magkano yung 16 million in 1 year? Parang nasa 33,000 pesos in 1 year. So, ganyan kamahal yung mag ano ka, yung savings na yun namin savings na sana. So, patapon pa sa Visaran. Ganyan. So, ito na, save na kami, hindi na mag-Visaran si Tiara. So, next na naman aasikasuhin yung daddy niya, hoping maasikaso na namin yung papeles din ng daddy niya. Soon, I'm really praying. Alright, so anyway, yan lang yung update natin ngayon. Ang saya-saya ko kasi nga yung anak ko is na-secure din yung visa niya. Even though na, no, you know, nung last weekend, ang taas talaga ng dagdat niya. Nasa 39, tapos kailangan na mag-nebulizer ni Tiara, kailangan na mag-antibiotic, kasi nga ang, ano na ba, ang tigas na ng ubo niya, tapos pag ngayon, right after mag-nebulizer siya, lumalabas yung lahat ng plemas niya. Yun. Kaya kanina, instead na alas 8 kami pumasok sa school niya, na pumasok kami ng 8:31, 8:32 kami umalis. So nakadating kami ng school kasi nga umuulan. Siguro mga 8:40 na kami nakarating o 8:37 ganyan. So na-late kami dalawa kanina. Oo, even though na gano'n 'no, nagkasakit si Tiara, pero blessing na din kasi mas secure na si Tiara kaysa sa mag-visa run siya, yun. So tinanggap ba yung e-apostille na na printed out? Yes po, tinanggap dito sa Vietnam as long as na-legalize siya sa Vietnamese Embassy doon sa Pilipinas at pinadala namin dito sa Vietnam. So that's it for today. So hoping, ipapatuloy natin sa susunod yung interview ko sa kababata ko. Marami din yung ganap sa buhay kaya hindi rin kami video din ulit. Kasi nga busy din siya, marami din siyang coach siya ng mga basketball team and tsaka whatsoever sa Pilipinas. Marami siyang activities. So may paliga-liga din siya. So hindi magkatugma minsan yung namin yung time namin. Yun. Hoping talaga na ma-interview na natin siya. Alright, so that's it, Pansit. Have a lovely day, everyone, and I'll see you in my next vlog. Bye!